Napakaraming tao ang naghihirap, napakarami dito sa Pilipinas. Samantalang sa inyo, lumalabas ang pera, nagpapamigay kayo ng pera sa kapwa ninyo mayaman. Mayaman na rin sila. Pero sa mahihirap, wala. Meron man ayuda, minsan lang 5,000. Pero sa inyo, mali-malita pa at 20 milyon binibigay sa kapwa nyo mayayaman. Pero sa mahihirap, nagbigay kayo. Sa pilitan pa at napakahirap ang kuhanin yang 5,000 na yan. Gusto kong bigyan ng pansin ang magsisimulang impeachment sa Senado. Unang-una po hindi po ako tutol dyan sa impeachment na yan. Bahala po kayong mga politika dyan. Ang sa akin lang po, napakaraming araw na nasasayang na dapat ay nagtatrabaho na kayo para sa mamamayan. Ilang milyon na naman ang mauubos dyan sa impeachment. Ilang milyon na naman ang gagastusin dyan. At may napapabalita pang mukha yatang matutulad dun sa nangyari sa Kongreso na lahat ng boboto ng yes ay may 20 milyon. Huwag naman sanang mangyari yan sa Senado. Dahil mas malaking tiwala ko sa inyo. Para naman po sana matapos yan. Pero ako po'y nanghihinayang. Napakaraming araw na nasayang. Lalo na ang napakaraming congressman, napakaraming yung nasasakupan na dapat ibinibigyan nyo ng pansin. Napakaraming tao ang naghihirap, napakarami dito sa Pilipinas. Samantalang sa inyo, lumalabas ang pera, nagpapamigay kayo ng pera sa kapwa ninyong mayaman. Mayaman na rin sila. Pero sa mahihirap, wala. Meron man ayuda, minsan lang 5,000. Pero sa inyo, mali-malita pa at 20 milyon ang binibigay sa kapwa nyong mayayaman. Pero sa mahihirap, nagbigay kayo. Sa pilitan pa at napakahirap ang kuhanin yang 5,000 na yan. Pipila ka pa na napakahaba, samantalang ang mali-malita isang deliver lang, iaabot lang, tapos na sa kapwa mayaman. Kaya ako naman po nasasabi sa inyo ito, napakahabang talakayin ng impeachment. Kung yung napakahabang araw na nasasayang, buwan, taon, ay ibinigay nyo ng pansin ng mahihirap. Wala po sanang naghihirap na Pilipino. Dahil kaya ko po nasasabi ito, napakalalaking pera, nakakalula. Lalo na 2025, lahat ng pipirma, milyon din ang binibigay daw. Ngayon naman, lahat ng bumoto ng yes, milyon din na naman. At ang flood control, nagdi-deliver ng mali-malitang pera, bilyon-bilyon ang nawala. Ang napunta sa iba. Sa mahihirap, ano ang napunta naman sa mahihirap? Ayuda? 5,000? 4 piece? Nako, napakaliliit. Sabihin na natin budget man lang yan ng 1 week. Sabihin natin 2 weeks. Pagkatapos yan wala na. Magbibigay ba ulit ng ayuda after 2 weeks? Hindi. Pero sa mayayaman ang binibigay nyo mali-malita, 20 million pa yung iba. Puboto lang ng yes. Hindi mauubos yun ng 2 linggo lang. Pondo na nila yun. Binabangko na nila. Ipon na nila. Savings na nila. Pero ang mahirap, napakarami. Wala mo lang savings. Maraming lugar ang mga may bahay na sira-sira, mga liblib na lugar sa mga barangay, probinsya. Marami naghihirap dyan. Ba't di nyo pansinin? Bigyan ng pansin. Nakita nyo man ang sana ang bahay. Tingnan nyo ang titulo kung yung tinatayo niyang bahay sa kanya. Kung hindi sa kanya, kung pwede namang ibigay na sa kanya. Paggawa nyo ng konkretong bahay man lang. Panlaban man lang sa bagyo. Hindi naman siguro kayo uubos ng 300,000 dyan. Kung isang simpleng bahay lang. Pero ang pinamibigay nyo, bilyon-bilyon. Ang mahihirap. Paano na? Wala. Talong-talo na naman lagi. Tingnan nyo na lang ang Senado. Mag-uumpisa na ang impeachment. Tutok na naman lahat dyan. Tagisan ng talino, eka nga ng mga iba. Matatalino naman pala eh. Bakit pagdating sa pagtulong sa mahihirap parang nawawala sa isip? Natutulala, parang ganon. Nagiging lutang ang isip. Parang, oo nga, bigyan na nga natin ng ganito. Pahirapan pa. Ayuda. Napakaliit. Kulang na kulang. Ultimong pagtaas ng sweldo. Hirap na hirap kayong itaas. Napakaraming debate pa bago tumaas ang sweldo
nakakarampot na pagtaas, napakaliit ng pagtaas, ni hindi man lang umaabot ng 100. Kawawa ang mahihirap. Konting panahon na lang naman po, 2 taon na lang, eleksyon na. Hindi naman natatakbong politiko ulit si Marcos, maliban na lang kung tumakbo siya sa Senado, siguro baka pwede. Pero si Bibi Sara, sabi ni tatakbo ng presidente, bandin nyo na lang kasi pagbigyan. Kumuha rin kayo ng malalakas na politiko na ilaban sa kanya. At nang hindi po ganyan, nasasayang ang pera. Kaya ko po nasasabi ito, unang-una po, wala po akong kinakampihan. Hindi po ako makabibisara, hindi rin po ako makabibim. Yung sitwasyon lang pong nangyayari, napakaraming buwan at taong nasasayang. Hindi kayo nakapagtatrabaho ng maayos, maging ang mga senador ngayon, hindi nakapagtatrabaho ng maayos. Hindi nyo nabibigyan ng pansin ang mahihirap. Kawawa na naman. Lagi na lang ba kaming talo kahit kailan? Ang laging panalo, ang mali-malita. Bigyan nyo naman po ka ng pansin ang mahirap. Ito po'y kuro-kuro lamang. Bato-bato sa langit, ang tamaan po'y huwag magagalit. Tignan nyo at pag-isipan ang tatalino ng mga politiko. Sayang ang araw. Ngunit ang mahihirap patuloy na naghahanap na kahit sa anong klase ng hirap ng paraan para lang makakain ng maayos. Samantalang kayo, halos sumakit ang ulo nyo isip dyan kung paanong gagawin sa impeachment na yan. Kung paanong depensa, kung paanong akusa ang gagawin ninyo. Tulungan nyo naman ang mahirap. Isipin nyo naman, wala kayo dyan kung hindi dahil din sa mamamayang mahihirap. Sila ang mas maraming botante kaysa sa inyong mayayaman. Makikilala nyo lang sila, mapapansin nyo lang sila pag botohan na. Wag, pagkatapos ng botohan, doon nyo pansinin na maayos ang kalagayan ng mahihirap. Yun lamang po. Tulad po ng una, kuro-kuro lamang po ito. Ang tamaan, huwag magagalit.